Hito kabayan. Nasa pamilya ng catfish. Ang katulad nito ay ang dalag, mudfish. Dati na ring naging tanyag sa Pilipinas, ilang dekada na ang lumipas. Subalit tulad ng ibang isda o produkto, pinagsawaan kabayan. Dahilan sa ilang balitang kumalat na hindi nagustuhan ng mga Pilipino. Subalit ang hito ay hanap pa rin ng marami kung kaya't unti-unti itong nabubuhay sa isipan at panlasa ng mga Pilipino. Sa ngayon, nagawa ng paraan ng mga dalubhasa na pagtambalin ang likas o native na hito at ang African hito upang magsama ang mga magandang katangian ng mga ito. Sa native, ang lasa at hinatsa ng laman at higit na matibay sa tubig. Ang African hito, ang mabilis na paglaki naman. Kung kaya't para doon sa hindi nagbabago ng panlasa, hito pa rin ang maiaalok ng ating palatuntunang ating alamin. Yung pong native talaga, nag-breed siya by natural. Hindi na hinihintay yung spawning. Hindi na po hinihintay yun. Yung pong gaya ng nabanggit ko, yung itong ating African, tsaka yung hybrid, hindi po siya talaga Hindi magsasama yan. hindi Without po siya the use of the artificial method. Ayun. Kaya ina-artificial na. So yung mga native, kasi sabi niya sa akin, Ka Jerry, bumili ko ng hito sa palengke, native, inilagay ko rin sa fish pan ko, yung adobe. Tapos pagdating ng ilang buwan, nakita ko marami na sila. Totoo yan? Opo, totoo po yun. Dumadami yung native. So, Kahit po yung isa nating klase pa, yung galing ng Thailand, na yung masakit makatibo, yung batrachus, ika natin. Batrachus. Batrachus. Meron din kayo? Macrocephalus batrachus. Opo. Kaya lang medyo... Maliliit pa? Opo. Medyo rare pa yung Iyan ba pwedeng i-breed din? May subok na kayo dyan? Apo, nasubukan na po namin, tsaka sa natural, nagkukan po din siya. Rin. Okay. Nanganganak siya. Kung sakasakali, merong magtatanong sa atin at kukuha ng may bibili, no? Okay. Hybrid na ibebenta natin, ano? Opo. Meron din ba tayong makukuhang mga yung babae o lalaki na pwedeng sila na ang gumawa ng pagka-hybrid? Doon po sa makukuha nila, may lalabas na lalaki at babae doon. Pero hybrid yan. Apo, alagaan lang po nila. Hanggang 9 na buwan, pwede na pong paanakin yon. Kahit na hybrid, Apo. pwede pa rin. Apo. At kung sakasakali, kukuha ko ng ng mga ganitong klaseng mga fingerlings. Mga gaano karami ang pwedeng irekomenda sa isang mag-aalaga? Sa lupa muna, Sa lupa muna. Kwan po, hanggang 25 pa lang po din ang ating nire-recommenda. 25,000. 25 piraso po, isang metro kwadrado. 25 per metro kwadrado. Tapos doon sa concrete tanks at saka yung mga, may mga kaibigan kami, kagaya ng isang mamang nanonood sa atin, mga drum ang paglalagay niya. Mga isang drum, parang isang metro kubiko yan. Ilan yan? 25 din? 25 pieces po dapat Ganon. ang mailagay doon. Depende po kung talagang susuportahan mo rin ng pagkain at tubig, tubig, aerator. pwede po nating dagdagan. Gawin natin 250. Pero po sa mga una pa lang na mag-aalaga, pwede pong umpisahan muna. Pag-aralan muna. sa medyo Okay, maliliit kabayan. na- At meron bang negosyo, kita, may kinabukasan bang pag-aalaga ng tohits? Malaki po sa ngayon po yung mga nag-aalaga ng tilapia, medyo nagkakaisip na po ngayon na Bumalik sa hito. bumalik sa hito. Sa mga pang-ihaw-ihaw. Oo. Masarap, ano? Masarap po ang At saka yung ibibigay sa inyo, kabayan, kombinasyon ng native at saka African. Masarap ang native at saka malalaki ang African. Hito, kabayan. Isda na may bigay na biyaya. Panugon sa pangangailangan sa pagkain. Madaling alagaan, hindi maselan, sa putikan, sa tubigan, sa fish pond, sa concrete pond, sa mga drums. Ang kailangan nga lamang matamang pansin para sa mga hito. Mapagkakakitaan. Hito, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin.
The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Sabi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karne ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Okay, naku, bago po tayo magtungo sa ating dagdag kaalaman ng palatuntunang ating alamin, ito pong ating mga naipakikita. Mga ilang kilo ito, Arnel? 2 kilo. Sa palagay mo, 2 kilo ito. At kung ipakakain natin to sa isang pamilya, mga ilang miyembro ng pamilya ang pwedeng kumain ng 2 kilong hito? Mga 6. 6, ha? Ibig mo sabihin, pagka 6 na pamilya, kayo kasi kung kumain kayo dyan, 6 lang kayo, nakakakain na kayo ng isa. Oo, 6. Palagi ang kain ninyo ng hito, ha? Kung may pagkakataon kami na yung pwede na ulamin, Okay. kinakain namin. Kakainin natin. Pero ito, sa palagay mo, baka tutulong ng malaki kapag ka ito ay tinap natin sa mga mahihirap nating mga kababayan, sa kanilang mga bakuran lang. Po sir, makatulong to. Okay, ha? At kayo, nasisiyahan kayo sa pag-aalaga ng hito. Sir. Nakakain ka na rin ng hito. Opo. Masarap. Masarap po. Masarap din. Okay kayo, ha? At dito po sa ating kinalalagyang kabayan, sa palatuntunang ating alamin, mamaya makakasama po natin, paliliwanag po ni Randy ang mga bagay na may kaugnayan po sa pag-aalaga ng hito na kagaya po ng inyong nakikita. African. Yes po, African. African hito po, kabayan ko, pero sa CLSU, kabayan, ay pinagsama po nila ang native at saka ang African. Ang African kasi medyo mabilis lumaki at ang native hito naman makunat at masarap po ang lasa, kabayan. Kaya kapag pinagsama, masarap ang hito. Yes, masarap. Masarap. Masarap na masarap. Okay, kabayan ko, huwag po kayong lalayo sa ating dagdag kaalaman. Pag-uusapan po natin ang ilang bagay na naipakikita po sa ating palatuntunang ating alamin. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Sa ngayon, kabayan, iba't ibang uri ng baboy ang naaalagaan sa ganitong uri ng hanap buhay at negosyo. Subalit ang mga dalubhasa ay patuloy na nagsasaliksik at sumusubok ng iba't ibang lahi na kanilang pinagsasama-sama. Crossing po kung tawagin, kabayan. Sa tagal ng panahon, nakakasumpong ang mga ito ng tamang lahi at kombinasyon upang lalong maging maunlad ang pag-aalaga ng baboy. Isa na rito ang lahing P-Train na sinabing makatutulong ng malaki sa isang mag-aalaga. Ito yung bago naming importation, mga P-Train galing ng Europe. Stress negative sila. Stress Ano ibig negative. sabihin ng stress negative? Kadalasan kasi problema sa mga P-Train sa Europe, gusto nila stress positive kasi mas maskulado. Pero ang problema nun, pag kinarga mo naman sa truck ng biyahero, ay mayroon kang mortality, mayroong namamatay. Pero itong mga ito, stress negative, mas matitibay ang katawan. Pero sabi mo, pagka yung binibiyahe ito, baka madali sa biyahe?
Itong mga lines na to, minimal ang disgrasya dito. Siguro out of 1 out of 500. Makikita mo yung katawan, hindi masyadong putok na putok pero muscle pa rin. At saka mas mahaba sila. Anong pagkakaiba nito sa mga dating P-train na pumasok na sa Pilipinas? Ito mga stress negative. Mas mahaba ang katawan, mas maganda conformation at saka pang Pilipinas talaga yan. Anong ibig sabihin ng Pampilipinas yan? Pag kinross mo yan sa mga F1 mo, yung mga anak nila, mas matitibay pa. Ikarga mo sa mga jeep ng biyahero, hindi ka basta-basta namamatayan. Ibig sabihin yung mga P-train na nabibili noon pa, mahina na talaga ang kanilang pangangatawan sa ganyang klaseng kondisyon. Oo, mga stress carrier eh. At saka because stress positive sila o stress carrier sila, yung laman pale, maputla. Ganon. Pero since ito mga stress negative na to, yung laman nito mapupula din. Just to give us an idea, ano ang ginagawa nilang testing dito pagsubok sa ibang bansa? Kinukuha na ng dugo from the blood, makikita nila kung stress carrier, stress positive or stress negative. Kabayan, kung hahanapin at interesado po kayo sa lahing ito ng baboy at ang pagtatambal nito sa ibang lahi, kasama na rin ang tamang kaalaman ukol sa uri ng nasabing baboy. Makipag-ugnayan po kayo sa mga dalubhasa na inyong makakausap ukol dito. Ang kanilang contact numbers ay nasa inyong TV screen. Dagdag kaalaman, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Sabi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga kasagutan sa mga tanong at kahilingan sa ating palatuntunan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo, maraming proyekto ang nais ng ating mga kababayang maipakita at naipakikita sa ating palatuntunan ating alamin. Bilang kasagutan na rin sa mga tanong sa ating palatuntunan, unahin po natin si Ginoong Justo Macaraig ng 13 Martires. Saan pwedeng makakuha ng mga breeder ng pugo para sa kanyang alagaan? Alam po ninyo, sa Bulacan lamang po marami kayong makakausap, tulad ng sa bayan po ng San Rafael. Pwede kayong makipag-coordinate sa MAU ng nasabing bayan. At kung mapapadako po kayo sa lalawigan po ng Tarlac o kaya'y Nueva Ecija, sa kanilang Provincial Office ng Agriculturist, pwede kayong magtanong at mayroon silang talaan doon sa mga nag-aalaga ng hayop at isda. At sa itik na ating naisama sa ating programa Kamakailan, Kabayan,
narito ang nabanggit ni Ginoong Rene Santiago ng Sentro ng Pag-aalaga ng Hayop sa Tiaong, Quezon, ukol sa bagong breed o lahi na kanilang pinararami. Actually, ang ginawa po ng center ngayon ay nasa purification po. Tinitingnan natin, kinikilala talaga natin ano yung magandang performance na pwede natin pagyamanin pagdating dito sa mga itik natin. Una-una nga dito ay yung pangingitlog nila. No? Yung pangingitlog nila ay isa siguro dapat natin bigyan pansin dahil nga ang itik natin sa Pilipinas inaalagaan natin para sa production ng itlog, para sa balot at itlog na maalat. Okay. Kung pagbabatayan natin yung mga nakalipas na panahon sa mga itik na inaalagaan ng mga kababayan natin, napansin namin dito sa sentro na may mga brownish, may mga black, at saka may mga iba't ibang yung kulay ang mga itik natin. Ano ang dapat nating puntahan kung ang pag-uusapan natin ay magagandang lahi? Actually, yung kulay naman ay nasa preference yan, kung ano yung gusto natin. Pero ito nga po, nakita natin na may karamihan yung mga ibang kulay. So, gusto natin ma-uniform, magkaroon siya ng characteristic o features na galing lang sa kanya o masasabi niya sa kanya. Napansin nyo na meron kaming preference on the kulay na black at saka yung brown. Kasi ito po galing din doon sa mga stakeholders natin, yung ating mga mag-iitik. Tinanong natin ano yung preference nila. So ginagawa po natin ano yung gusto ng stakeholders. Nakita po natin na mas gusto nila itong black and brown. At kung kukumpleto na natin at meron na nga tayo nakitang indikasyon na napupurify siya, nagkakaroon siya ng sarili niyang features which is yung black and brown, makikita natin, nasasabihin natin in the future na talagang may ito yung katangian ng ating mga itik ngayon. Kabayan, ang iba pang kasagutan sa ating mga nakukuhang kahilingan at mga katanungan ay makukuha po ninyo at mapapanood sa YouTube. Kasama na rin po ang buong teknolohiya at kaalaman na nahihiling sa ating programa. Q&A, tanong at sagot ng palatuntunan. Ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Sabi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Okay kabayan, alam po ninyo sa ating pong pag-aalaga ng hito, meron po tayong mga native hito, meron tayong African hito, meron tayong pinaghalo, pinag-cross ng native at saka ng African hito na naipalalabas ang ating palatuntunang ating alamin. At ito po kabayan ay ating pong masasabing panagot po natin sa ating pangangailangan sapagkat ayon po sa United Nations, kailangan ng bawat bansa ang produksyon ng malawakang produksyon po ng pagkain upang matugunan po natin ang pangangailangan ng ating pong mga kababayan sa buong sandaigdigan kabayan. Okay, mamayang kaunti, ang pag-uusapan po natin, hito pa rin sa ating palatuntunang ating alamin. Pagkalipas lamang ng ilang paalala.
At tulad ng ating nasabi kabayan, ang pag-aalaga ng hito ay muling binabalikan ng mga kababayan nating nahihilig sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng isda. Hito kabayan, dahilan sa ito ay may malaki ng pamilihan sa loob ng ating kapuluan. Halos lahat ng mga restaurant na may isda sa kanilang menu ay nagbebenta ng hito. At tulad ng sa ibang bansa, fish fillet na rin po ang hito. Pritong laman na nakahalo sa bagoong at mangga at iba pang putahe. At sa pag-aalaga kabayan, kumikita na ang mga nag-aalaga ng hito. Nakikita ba ninyo na ito ay may malaking pamilihan pa rin dito sa Pilipinas? Oo, malaki no, malaki. Ang hito kasi mas mataas yung demand dito banda sa hindi lang dito sa Luzon, kundi halos ang Visayas, kumukuha ano na rin pati ang Mindanao. You are a Visayan, ano? Yes. Taga Bisaya ka. Nung araw, nung mga panahon na nagpupunta kami roon, halos hindi kinakain ng mga taga Visayas ang hito. Sa ngayon ba? Ngayon, kinakain na. Asa ngayon, unti-unti na kasi pababa o pakunti ang mahuhuli ng isda sa dagat. Okay. Kaya unti-unti na ring inaano nila, kinakain na rin kasi masarap din pala. Okay din pala, ha? Okay din wala. Okay, dito sa inyong inaalagaan, ito ba native hito o meron na ring halo na African hito? Ito ang tinoculture natin dito is African hito talaga. Okay. Dahil ito yung demand ngayon na hinahanap-hanap talaga nila yung fingerlings kasi marami nang kumakain talaga dito sa Luzon. Okay. Talagang ano sila. Pero sa pagbibenta ninyo, ano ang mas hinahanap? Yung fingerlings o yung mga malalaking hito na pwede nang iluto? Dito naman kasi sa atin sa Blue Bay, more on ano tayo, fingerlings production tayo. Okay. So ngayon, yan ang hinahanap ng mga buyer dito is fingerlings lang, fingerlings ang ano natin. Alam mo, do sa mga pinupuntahan namin, tinatanong sa atin lalong-lalo na yung mga taga ibang bansa, yung mga OFW. Sabi nila, Jerry, wala kaming lupang malaki, mga drum lamang. Yan bang sa drum na sabi nila sa tilapia 3 against 1, tatlo o apat na babae sa isang lalaki, sa hito ba pwede nating alagaan sila sa mga drum? Marami ba namang ipuproduce na mga fry o fingerlings? Actually, ang hito kasi hindi siya natural spawning, no? So kailangan natin I-spawn sila natin, artificial insemination. Okay. Ngayon, ang ano naman natin, iba-ibang teknolohiya. Pero sa atin kasi gumagamit talaga tayo ng hormones para i-inject natin sa babae para siya, mangitlog, mag-release ng itlog. Mag-spawn pa, no? Yes, mag-spawn. So ngayon, ang ratio natin, ang ano natin sa lalaki, kung minsan ang lalaki mahirap kasi itansya mo kung matured na or hindi pa siya matured. So ngayon sa 3 babae o 5 babae, depende sa size o kung ang size niya is 1 kilo, kailangan natin kakatayin natin yung lalaki. O papatayin mo. Yes, papatayin Tatanggalin mo yung ano. Tanggalin natin yung gonads niya. Yung gonads niya. Yes. So Okay. yun ang iano natin ngayon, i-fertilize doon sa itlog ng babae. So kung minsan mayroong mga lalaki na hindi sila matured kaya medyo kailangan natin ng Mahirapan. lalaki Okay. talaga sa hito, sa breeding ng hito, lalaki ang kailangan natin na marami. Okay, sa mga nagtatanong sa atin, mga ilang fingerlings ang pwede kong ilagay sa isang drum para ika nga mapapalaki niya na. Yes, sa ano natin, sa obserbasyon sa ano mismo natin sa ang isang drum natin pwede natin alagaan siya ng 25 to 30 pieces na hito, no? Okay na, ha? Okay na 'yun. Pagka ilang buwan mong palalakihin? Aabutin natin siya ng mga 4 to 5 o hanggang 6 months kung medyo tipid tayo sa pagpakain ngayon. Tsaka yung malaki-malaki na, no? Malaki na siya, Okay. marketable size na siya, nasa mga 3 or 4 pieces per kilo. Kung ako pala, meron akong asul na drum, mga 10, mga 25, may 250 ako. Pagkatapos, meron kaming palengking pupuntahan, dala ko na yung banyera ko, pwede na akong kumita. Pwede na, pwede okay na. Totoo Okay yan, na. pwede na. Magkano ang isang kilo ng hito? Yung sa farm price natin,
inaano natin ng 90 o 295 piso per kilo. Pesos per kilo. At sa mga malakihan naman, yung mga gustong pumasok sa malakihang pag-aalaga ng hito, pwede ba silang matuto at matuturuan ba ninyo na makapag-spawn sila, makapagpa-itlog, makapagparami? Oh, walang problema. Pwede natin turuan. Madali bang matututunan naman? Madali, sir. Madali yan ang hito. Madali. Okay, at pwede nating ilagay ang spawning sa seminar ng GSK Gabayan sa Kabuhayan ng ating alamin. Yes, sige. Pwede. Sino ang pwedeng magturo? Ikaw. Oh, walang problema. Okay, kabayan ko, sa ating palatuntunang ating alamin, hito ang pinag-uusapan po natin. Muli po natin ibinabalik sapagkat ito ay makapagbibigay po ng kasagutan, panugon po natin sa pangangailangan sa ating pagkain sa hapagkainan, kabayan. Okay, kabayan, sa larangan po ng pangisdaan ang ating pinag-uusapan. Ito po naman ang inyong likod ka, Jerry Geronimo. Kasama po natin si Randy Bentulio. Taga saan ka, Randy? Taga Negros Oriental. Negros Oriental. Ano ka? Hindi Ilonggo, no? Pwede Ilonggo, pwede Cebuano. Okay, pwede Cebuano, pwedeng Ilonggo, kabayan. Dito po sa ating programa, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin, pati na po ang kinabukasan ng pag-aalaga po ng hito. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.